Meanwhile, the president said Malaysian Prime Minister Najib Razak has assured the safety of hundreds of thousands of Filipinos in Sabah. At the same time, the president revealed intelligence reports on a conspiracy that led to a standoff. This report. President Aquino wants to ensure the safety of more than 8,000 Filipinos in Sabah. In today's press briefing in Malacanang, the president confirmed his conversation with Malaysian Prime Minister Najib Razak to ensure the safety of Filipinos in the area after the clash between the followers of the Sultan of Sulu and Malaysian authorities. Prime Minister Najib assured the president that the welfare of the Filipinos in Sabah will be protected. Sinabi niya sa atin na talagang parang tumawid na ng isang linya. At yung sa nangyari nga, number one, hindi na raw pwede ang negotiations at that time dahil ng loss of life, lalo na sa parte ng Malaysians. At galit na galit raw ang kanilang mga kababayan. Inulit niya na 3 linggo na nilang hinihintay ang isang mapayapang resolusyon nito. Pero dahil nga dito sa yung pagdanak ng dugo at pagkawala ng buhay, talagang may isang linyang natawiran na at binigyan yung kanilang security forces ng authorization na tapusin na ang sitwasyon na to. Pinakiusap po rin na kung pwedeng yung hindi naman involved na mga kababayan nating nasa Sabah na tinatayang baka hindi bababa sa 800,000 na kataong nananahimik na mumuhay doon, ay hindi naman sana madamay dito. At binigyan naman tayo ng assurance na yun rin pipilitin nilang mangyari. The president issued a statement amidst report of a crackdown against undocumented Filipinos in Sabah by the Malaysian authorities. President Aquino has sent Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario to meet his counterpart to look for reasonable avenues to resolve the issue. Yung reported crackdown is I think alarmist. Merong mga undocumented Filipinos working in Sabah at meron na pinababalik sa Pilipinas at matagal na yun bago pa ako nakaupo. Wala naman yatang masasabi natin na pangkalahatang tinutugis lahat na may kaugnayan sa Pilipinas at pinauwi sa Pilipinas. Hindi yata ganoon ang nangyari. So, again, ulitin ko, nag-uusap ako ng pinakamataas na opisyal nila, pinakiusap po na huwag madamay yung mga walang kaugnayan dito sa sitwasyon na to. At wala naman tayo nakikita na parang taliwas doon sa ating pakiusap na yun. The president earlier warned personalities behind the alleged connivance resulting to violence in Sabah. President Aquino said there are intelligence reports but refused to comment on the alleged participation of former National Security Advisor Norberto Gonzales on the issue. Does the Constitution sanction any armed force besides the armed forces of the Philippines? Is there not a provision against private armed groups? They are obviously by any definition an armed group. They call themselves a particular name, no? And meron raw yatang connivance allegedly by certain members of the past administration in the formation of this, which is in violation of the Constitution and various other laws of the land. Okay, that's one. Yung article that cites the revised penal code that cites inciting to war. No? When you have an armed group that goes into an area administered by a different nation, is that not can that not be considered an act of war by some of our citizens? And the revised penal code has a specific law that penalizes people who incite others to war, amongst other things. But the DOJ is preparing all of this. Meanwhile, President Aquino is confident that the issue will not affect the peace process between the government and the MILF. He said both panels are sincere to attain lasting peace in Mindanao. Malaysia is the facilitator of the peace talks. For the People's Television, Rocky Ignacio.